Kaya yung mga plantar fasciitis minsan nadadaan sa massage o kaya yung correction of shoes. So ito yung mga isang disease din natin sa paa. Plantar Okay, sir? fasciitis. Opo. So si bursitis, siya naman kung yung laging ang trabaho niya ay yung desk job o kaya yung nagte-tennis o kaya yan, meron sila yung mga yan, yung mga namamagana yung bursa. Yun yung cushion doon sa malapit na doon sa joint sa elbow. Yung pala yun. Kung makikita mo kung titignan mo yung iba-ibang pasyente mo, nahahawakan mo medyo makapal. Ang tawag doon sa disease na yun, bursitis. Mostly yung mga nagtatato. Namamaga yung ano nila. Mga Sir? tattoo artist. Yes, namamaga, di ba? Kasi kumbaga hindi na nagsi-circulate yung joints nila doon. Kaya, napupwersa. So, si bone setting pa rin yung therapy para dyan. Bursitis. Para maialay. Bursitis yan. Opo. So, eto sa screen na to, si osteoarthritis. Siya naman yung kapag naputput na yung pakibalik nga po na isa. Okay. Hindi ko na screenshot pala. Ayan, okay po. Okay. So, si osteoarthritis, siya naman yung napupudpud na yung protective joint. Yung common ito na nangyayari, ang age is 40 above, dahil gamit na gamit o kaya overuse na yung kanilang joint sa paglalakad at pagtatakbo. So, itong image na to is just to show you kung paano mo rin i-handle yung mga may ganitong klaseng patient. Nakita mo, durog na yung disc din nila doon sa gitna. Sa tuhod to Opo. So, yan yung mga pag-handle mo din ng patient. So, meron na silang arthritis. Mostly po yung mga overweight? Yes, overweight, jogger, yung runner, kaya parang pudpud na sila dyan. Yung mga weightlifter. Meron mga basketballista nagkabanggaan ng tuhod, gano'n. Okay. So, ang tendonitis, yan yung din namamaga naman, yung tendon. So, ang tendon yan yung dugtungan ng muscle sa buto. Tendon palang tawag doon. Yung muscle, tapos hindi naman siya diretso sa buto, di ba? May tendon in between. So, namamaga yung tendon nila kapag napupwersa o kaya napupunit yun. Okay? So, si bone setting pa rin ang pinaka-easy way na para mawala din itong mga issues ng mga pasyente pag may tendonitis. So, in-large ko na nga, sir, para makita mo. Ayan yung bone. Ayun si tendon, no? Di ba may in-between? Tapos, ayun yung muscles nila. Kaya minsan, masakit yung braso nila, hindi nila alam may tendonitis na sila. Lalo yung mga nagbubuhat, kunyari mga caregiver, o kaya yung kargador, o yung mga weightlifting na trabaho. Eto si trigger finger, siya yung kapag namamagana yung tendon dun sa daliri natin. Usually, ang mga nagkakaroon nito is yung mga golfer, meron din yung mga nagsusulat ng ballpen, yung parang typist, yung most like, whole lang ng trabaho nila, gamit nila yung kamay nila. Mostly dito yung mga nag-grinder. Yes, oo, yan. Masakit po itong tendon, trigger finger, kasi hindi na nila ma-lift yung ring finger nila masakit din yan. So, pag na-manipulate nyo na ma-exercise, do the therapy, makakatulong din yan. Pero aalalayan nyo, kaya titignan nyo rin yung mga pasyente nyo pag may mga trigger finger. Kasi yung iba doon, hindi sila aware na yun na pala yung sakit nila. Okay? Opo. Next page po ako. Itong si tennis elbow at saka si golfer's elbow, halos pareho lang din sila. So ang lateral at saka yung medial epicondylitis nila, pag sinabing epicondylitis, yun na yung mamamaga sa tendon na matatagpuan sa ating elbow. Kaya nang tinawag ng golfer's elbow, kasi ang golfer laging ginagamit yung medial part na elbow. Kung golfer po kayo, sir? Hindi po. Okay. So, yan yung mga namamaga sa kanila. Baka observe nyo yung mga tennis elbow, malaki yung kanan kamay nila kung right hand sila. Yung braso nila.
And then yung golfer's elbow, yung dito naman sa kabila, yung parang nasa ilalim. Pag na-facing dito sa katawan natin, yun yung painful sa kanila. Yan yung mga joints na masasakit sa kanila. May nahilot na ako dyan, baseball player. Yun, yan. Masasakit yung mga yan. Kaya, kumbaga, alalayan mo lang pag hinahandle mo sila. Kasi, meron ka lang ma-press dyan, mararamdaman nila yung pain. Ano po So, yung of course, sinabi nyo kanina? Yung meron yung bago niyan? Yung dito? Trigger finger, Hindi po yung sa... Hindi, halos pares po ng elbow. tendonitis. Tendonitis yata yun. Yes, ayan. Nasa screen. Nakikita Opo. mo? Opo. Okay. So, moving on, ibig sabihin, itong mga joint na pinag-uusapan disease na ito, very common to kasi lahat to ginagalaw natin eh. Kaya yung massage therapy, makakatulong din sa pagpa-relax ng mga muscles nila. Pero si bone alignment, pag natutunan nyo po yun, makakatulong din naman dun sa mga buto nila. So yung combination na yun, pag ginawa mo yan, malaking tulong talaga sa magiging pasyente mo. Opo. Okay, so si torn rotator cuff, kung makikita mo sa screen, ayan po yung yung may rotator cuff tayo dyan. Opo. And then meron din tayong fluid, kaya nyo pinaiikot-ikot yung shoulder kasi pinalalabas nyo yung fluid para gumaan din yung pakiramdam din nila. Kasi kumbaga hindi kasi sila nag-e-exercise, kaya kumbaga naninikit na yung mga buto-buto nila din doon. So napupunit ito, kaya napuputol yung tendon natin kapag sobrang napupuwersa. May kumbaga meron din accident na nangyayari, nag-basketball sila o kaya yung nag-baseball, yan. Usually sa mga baseball yan, torn rotator cuff. So, si bone setting makakatulong din sa pagka may mga ganito kang ma-encounter na patient. Okay. May tanong ka, sir? Mostly pagka ganyan, yung frozen talaga, hinihilot ko muna bago ko i-adjust ng konti. Yes, kasi Matigas eh. kasi pag hindi mo ginawa yung mamamaga yung paligid, Opo. muscle, pag binigla mo. Opo. So, kailangan may konting relaxation Relax eh. muna Tama si po yun. muscle. Yung pala yung sinasabi ninyo, kailangan, nyo muna para, ano ba yun? Sabi nyo, para Yes. lumabas yung fluid, synovial fluid. fluid. Ayun. Yun ang mga term na maganda para hindi lang puro... So, at least may natututunan kayo, di ba, sir? Opo. Kasi may mga Kasi may mga pasyente dito na rin, marurunong din. Alam nila yung mga term. Yes, Pero kaya sinasabi ko talaga sa kanila na hilot lang po talaga ang alam ko. Kasi magsabi man ako ng term, hindi naman ako bihasa. Baka basta pinuprove ko yung hilot ko at awa ng Diyos, okay naman po. Pero ito, kaya nga ako nag-training na to, mas maganda pa rin alam mo yung mga term. Yes. So, yung pag-upskill nyo ngayon is for your rin naman benefit. Ikaw din ang magbe-benefit niya. At saka continued study pa rin. Hindi pwedeng porque marunong ka na mag-massage hanggang doon na lang. Kailangan upskill pa rin tayo palagi. Opo, tama po. Diba? Okay. So, ang frozen shoulder natin, meron tayong 3 stages dyan. Yung freezing, yan yung nananakit o naninigas pa lang. Pag frozen, konti na lang yung pananakit pero may naninigas pa rin. Tapos yung towing, yun